Meron po siyang hawak na water jug sa isang kamay. Tignan nyo guys, napakabilis. Dumating na agad yung order natin. Diba? Favorite nating Vietnamese food. Dito sa D2 area, dito yung Vietnam Airlines. Napakaganda guys nito. I-rate ko yun ng 10 out of 10. Kasi yun po yung hotel na maganda sa Bana Hills mismo. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating last full day dito sa Vietnam. And before tayo magpunta sa airport mamayang gabi, pupunta na muna tayo sa sikat na coffee shop dito which is parang Santorini inspired. And aside from that, sa Lady Buddha. Okay? So ngayon po, let's go na. Actually, it's already 11:22. Diyos ko. Guys, tingnan nyo naman. Pinanonood ko dito si Marvin. Ayun, tingnan nyo. Umiiyak siya ngayon. So, ayan, shout out sa'yo, Marvs. Testi ko na to na 100,000 subs na. Nako po, pag nagkita tayo, ay, nako, kailangan i-treat mo ako. Ayun, umiiyak siya, guys. Go, 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 go. So, now, guys, tara na, bumaba na tayo. At ngayon, gusto ko nga palang i-share sa inyo. Diba, itong hotel natin, itong apartment natin rather, maganda siya ha, don't get me wrong. Maganda talaga. Like, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Kaya lang, yung binukasin natin, ito palang 2-bedroom apartment ay nasa bagong building nila which is walang elevator po. Opo. Hindi ko pala nakwento ito nung una. Pero, yung mga hindi 2-bedroom na apartment, yun po ay may elevator or may lift. Okay? So, mapakita ko sa inyo. Ito po yung dadaanan. Though, pwede naman kayo magpatulong sa staff. Kaya lang tayo hindi na tayo nagpatulong noon. Let's go na! Actually, medyo matagal-tagal guys yung biyahe. From here going doon sa pupuntahan natin. 5 kilometers. Alam nyo guys, dito si ate, napapagkamalan siya na taga rito. Like literally, ilang tao na yung nagsasabi sa kanya na yung staff dun sa hotel, yung nagmamassage, ganyan. Tapos yung sinasakyan natin ngayon, mukha ka bang taga kanila? Hindi ko alam. Parang feeling ko ano ba, baka din. Ako kasi sabi nila mukha daw akong Korean, Chinese, Japanese, ganun. Wow! Hindi, pero literally, nung nasa Sri Lanka ako, napapagkamalan akong Japanese dun. Pero sa mata mo siguro, no? Sabi ko nga, konnichiwa, arigatou gozaimasu. So, andito ngayon tayo guys sa Sontra Marina. So, yung Grab price, ilalagay ko dito sa screen. And also, kinakausap tayo ng driver natin na if ever, kung gusto natin mag Lady Buddha, Grab price again, going to Lady Buddha. Then aside from that, papunta naman sa hotel, pabalik, is Grab price ulit. Sabi ko, sige, at least mabait naman siya. Ganito guys, itsura dito. Ayan. So, very resort vibe. Yung parang vibe ha. Santorini vibe talaga. And yung harapan niya, pier. Ganun po. So, nagsicheck na po tayo ngayon dito ng menu. And alam nyo, karamihan sa mga nandito guys, kape, tea, juice, and cake, pastries, ganyan lang po. Wala kayong makikita dito. I mean, dito sa menu na hawak ko, wala kami nakita at least na parang savory sa menu. So, ayan, tingnan nyo, yung coconut coffee nila, 70,000 dong. Then, kapag milk coffee naman, 50,000 dong. Then, ito naman yung hot drink. So, if ever, ayan po, i-pause nyo na lang para makita nyo yung price. So, order kami ng isang coconut coffee para kay ate. 70,000 dong yun. Tapos, ito naman po yung mga iba dito. Merong matcha salted cream, chocolate salted cream. Parang feeling ko ako matcha salted cream ako. Mayroon din silang afternoon tea set. Okay? So, yun, teapot, chestnut cakes, and cookies. So, good for 2-pack siya at least. So, 160,000 dong yun. Then, ang pinakamahal nila ito, set na traditional na honey herbal teapot and cassava root coconut, 369,000 dong. Good for 2 packs din. Then, meron din dito mga ice blended, mango smoothie, chocolate coconut ice blend, matcha coconut ice blended. 70,000 po lahat yan. Dito naman sa cake, 40,000 dong lahat. Ayun po yung mga pangalan, basahin nyo na lang. Pero ako, parang ang gusto kong order is red velvet. Tapos ito naman sa mga brownies, passion durian, red velvet ulit, strawberry mousse, and avocado. Ayan, mousse, 55,000 dong. Meron silang combo and cake drink. I think
Parang ala dito yung gusto ko eh. Kasi ano matcha yung ordering ko. So 89,000, 1 cake, 1 drink. 2 cakes, 1 drink, 119,000. So i-pause nyo na lang para makita nyo yung combo na kasama. Ayan, meron naman dito mga liquor. So, Baileys, Malibu, Aperol. Red wine, white wine, and sparkling wine. Sa likod, ayan po yung mga cocktails nila. So, naglalaro from 140,000 to 190,000 dong. Tapos yung mocktail nila, Blue Lagoon lang. Tapos ayan po yung mga natitira. Meron silang savory guys. Hindi binigay sa atin yung menu na to. Grabe. So mababago yung order ko. Okay, mag-check tayo. So meron sila itong mga pho, 115,000 dong. Meron sila itong fried calamari. Tapos meron spring rolls. Ayan po yung price. Yung spring rolls nila 190,000 dong. Yung calamares nila is 215,000 dong. May spaghetti Parang gusto ko yung cream mushroom pasta, 160,000 dong. Tapos may pita. Homemade pita bread with beef bulgogi, 230,000 dong. Merong merong combo. Combo 1, 165,000. Seafood noodle. Tapos mamili ka kung juice, black coffee, white, or milk coffee. Ito naman yung combo 2. 210,000 dong. Ito naman sa menu nila na pork sandwich or pita ang choice, saka black coffee, white milk coffee, and juice. 115,000 dong. Ang mga combo. Okay. Pause nyo lang guys. Ito. Mga salad. 290,000 dong. Mga soup. 230,000 dong nagsisimula. Ito, surf and turf platter. Pork ribs, shrimp, and oyster. 590,000 dong. Ang mahal Dito naman ito. Ito, baked oysters with truffle cheese. I think ito to. 220,000 dong siya. Ay, ang galing. Meron din dito ganito. Grilled beef, 270,000 dong. Tapos stir-fried potatoes with garlic butter, 130,000 dong. Okay. So, ang order natin ay order tayo ng creamy mushroom pasta. Tapos guys, alam nyo, ang sistema dito, hindi yung kapag kunyari nakaupo kayo sa table nyo, doon kayo order, hindi po. Dito po yung orderan. Ayan, sa side na to yung orderan. Diyan po. So ngayon, let's go na. In total guys, ang binayaran ko po is 340,000 dong. Tignan nyo guys, napakabilis. Dumating na agad yung order natin. So ito yung coconut coffee, ganito yung itsura niya. Ito yung matcha salted cream, tapos ito yung red velvet. O diba? Bali, ulitin ko, itong coconut coffee 70,000 dong. Itong matcha salted cream 70,000 dong. Tapos itong red velvet 40,000 dong. Ngayon guys, tikman na muna natin itong matcha salted cream. Ay, masarap. Matamis siya, oo. Kaya lang yung matcha niya guys, hindi tulad sa matcha sa Japan o matcha kahit sa atin sa Pilipinas, medyo flowery yung lasa. Di ba dapat parang medyo mapait? Ito medyo flowery yung lasa ng matcha dito. Okay, itong salted cream, check natin. Masarap yung salted cream. So, i-rate ko siya na 8 out of 10. Bakit di perfect? Kasi for me, dahil sa pagka-flowery, hindi siya yung tunay na matcha. Di ba kasi yung parang matcha, merong mga medyo matamis, oo, pero most of the time, parang medyo may pait kang malalasahan. Ito wala at all. Parang milky, flowery matcha siya. Ganun. Ito yung red velvet, do mamaya namin ito kakainin. Tapos ito kay ate, itong coconut coffee, titikman muna niya, then i-explain niya sa inyo later. So ate, anong lasa ng Sontra Marina's coconut coffee for you? For me, refreshing siya kasi malamig yung in-order ko. Yung tamis niya, sakto lang, hindi ganun katamis. Tsaka ang sarap nung nasa
taas, yung dried coconut. Masarap siya. Saka blended yan. Oo, blended. So, kumpara sa coconut coffee na yan, sa una mong natikman, coconut coffee mo Kong Cafe, di ba? Kong Cafe. Kong Cafe pa rin? Kong Cafe yung mas masarap. Okay. So, guys, ngayon kakainin naman natin itong in-order natin creamy pasta dito sa resto nila. And alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo ito, nilalagay ito sa lap ha. So, pwede din naman dito sa ganito. Kaya lang nilagay ko dyan kasi baka mamantsahan yung damit ko. First day pa. Kasi simula pa lang ang araw natin. So, ngayon, haluin na natin at tikman na natin. Teka, kalimutan ko guys yung video for TikTok. Pinakita ko lang agad sa inyo. Lately, YouTube talaga yung sa YouTube ako ngayon. Nakafocus talaga. Kaya minsan nakakalimutan ko yung TikTok. Ang makikita ng mga TikTok audience natin, gulo-gulo ng pasta. So, ngayon, tikman na po natin. Meron actually lime. And I think yung lime pipigain. Kaya lang ayoko kasi guys ng lime sa mga ganitong klaseng pasta. Tapos yung calamansi na ilalagay. Okay, let's taste it. Ang sarap. Unang tikim pa lang. Masarap. Nalalasahan po agad guys yung pagka-creamy niya. Then hindi tipid yung lasa. Alam niyo yung talagang malasa at the same time, yung noodles niya sakto lang. Hindi ganong malambot, hindi ganong matigas. Super sakto lang. Parang sa Italy lang din. Ganon. And yung mismong lasa niya, kung lasa naman ng tatanungin niyo, medyo may alat factor siya, but hindi maalat na maalat. So, parang alat creamy ang naglalasa-lasa, ganon. Then, meron siyang mushroom. So, ayan, yung mushroom, lasang-lasa ko yung mushroom. Ayan po. Favorite ko yung mushroom, alam niyo yan, if ever ko nakakapanood kayo ng vlog natin. So, yun. Okay, now guys, andito na ngayon tayo sa Lady Buddha area. And alam nyo, from dun sa Sontra Marina, going here, like, chinek ko lang kung merong Grab at gusto ko lang sabihin sa inyo kung magkano, but wala po. And buti na lang, kinausap na natin ng ating Grab driver, yung sinakyan natin from Danang City Center going sa Sontra Marina. Siya yung naghatid sa atin dito at siya din yung maghahatid sa atin pabalik sa Danang City Center. Kaya now, let's go po. Papakita ko na sa inyo Lady Buddha. Oh my God guys, gusto ko lang i-share sa inyo na habang pinifilm natin to 47,100 subscribers na po tayo. So thank you guys so much. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat. And again, hindi natin mararating ang ganitong klaseng numbers kung hindi dahil sa inyo. Thank you guys din for watching. Thank you for commenting. Thank you for sending me a private message. Grabe, nakakatuwa. Pagka binabasa ko yung mga private message nyo ay nakaka-happy. Like, yung iba sinasabi ganun, pampatulog daw nila. Though, parang panonoorin nila hanggang sa makatulog. Yung iba kapag kunyari, wala yung asawa. Yung iba naman kapag kunyari, merong problema, ganyan. So, maraming salamat po. At guys, gusto ko lang i-share sa inyo na yung mga messages niyo po, babasahin ko po yan. Unti-unti matatapos natin yan. Kasi medyo sunod-sunod yung trips natin ngayon. Hindi ako nakakapagbasa that much. But, promise, babasahin ko yan. Basta sa Instagram yun na lang ako guys i-message kasi mas active ako doon. Tara guys, bumaba tayo. Dahil dito po yung daan papunta kay Lady Buddha. Okay, finally, andito na ngayon tayo guys kay Lady Buddha statue. And gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ang tallest statue in Vietnam. Na may taas po itong 220 feet.
O, diba? Ganun siya guys, kataas. Like kailangan tumingala talaga ng todo para makita nyo siya. Tapos guys, gusto kong i-share sa inyo siya po. Nakatapat po siya sa sea. So, dito yung area ng sea. Ayan. Diyan po yung area ng sea. Dahil ang paniniwala guys, ay sinisimbolize nun yung protection niya sa mga fishermen and locals from the storms or sa mga bagyo. Tapos guys, hindi lang nakikita, pero dyan po, nakalagay dyan, ayan na, dito sa side na to, meron po siyang hawak na water jug sa isang kamay, and sa isa naman, meron naman lotus flower. Kasi sinisimbolize naman nun guys, is compassion and purity. Ay, tignan nyo, 50,000 dong yung pagpapapicture sa ganito. May kayang kasamang hard copy yan. Galing, no? Guys, tignan nyo may monkey. Wait, tuturo ko. Dito sa side na to. Ay, nawala. Ayun na, tumatalon yung monkey. Alam nyo, hindi ko nasabi, pero doon sa balkon ng hotel, yung sa balcony doon, guys, kitang-kita po itong Lady Buddha. Like, literally. O, diba? Yung pinakita ko sa inyo, guys, talagang 360 degrees na umiikot na view dito. Kasi from here, like, dyan kay Lady Buddha na yan, kitang-kita po yung Nikkei Beach, Danang City, East Sea. Itong area na to. Galing, no? Hello, guys! So, andito na ngayon tayo sa restaurant na kung saan una natin kinainan ng first day natin, which is yung Bep 1. At ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na ang sarap talaga dito. Sa mga kinainan namin ngayong trip na to, ito po ang pinaka nagustuhan ko at masarap talaga at mura pa. Plus, hindi ko pala nasabi sa inyo kung magkano yung binayaran namin. So, from here sa Danang City Center, going sa Sontra Marina, plus from Sontra Marina going to Lady Buddha, and Lady Buddha going dito ulit sa Danang City Center, 250,000 dong. And I think mura na siya kasi guys, kapag ka sa Grab na papunta doon is parang almost 100,000 dong na, o diba? So if ever po, kung gusto nyo pong kontakin yung driver natin, ilalagay ko yung contact number dito sa screen kasi mabait po siya, like literally. So ito guys, yung order natin. Ayan. Actually alam na namin gawin to, pero si ate mabait, tinuturuan niya tayo. Ayan. So fresh spring rolls, then bun xiao. Diba? Favorite nating Vietnamese food. May pa-kimchi. Walang kimchi, una natin kinain. Okay. Yeah, thank you. Gumawa po tayo ng bun xiao. Guys, try nyo itong bun xiao. Ang sarap niya. I-rate ko siya ng perfect 10. Yung bun xiao, saka yung buncha, naglalaban na sila sa top 1 ko. Now guys, mag-check out na po tayo dito sa Lantana Boutique Hotel and Apartments. So, ngayon gusto kong share sa inyo na ito po, i-rate ko po siya ng 9 out of 10. Actually, almost perfect na nga siya. Mabilis yung internet, maganda yung location, mura, ganyan. Maganda yung interior design. Kaya lang guys, itong unit na to nasa bagong building siya, which is walang lift. But kayo guys, if ever, kung mag-check kayo ng price ng mga rooms dito or apartment, ganyan, pwede nyo pong i-check yung parang mga 1 bedroom lang, ganun. Kung ayaw nyo naman na isang buong apartment. Kasi yun, may elevator, may lift. Doon sa unang part ng vlog natin na nandito na tayo sa area na to, panoorin nyo na lang yun. Yun, okay siya eh. Kaya lang ito, maganda nga siya pero walang lift. But again, okay lang, maganda pa din. If ever kung interested kayong i-book, yung link is nasa ibaba. Pwede nyo i-book to. Finally, andito na po ngayon tayo sa Danang International Airport. Then dito lang din pala yung parang pinaka-domestic like airport. Ayan po, let's go na. Dito sa D2 area, dito yung Vietnam Airlines. Dito guys, ang Ho Chi Minh. Diba? Ganda ng airport nila dito. Di kasi ganito yung itsura dun sa arrivals area. Ba't maganda naman pala? Tingnan yung kakulay pa natin ng ng Vietnam Airlines. So guys, di pala ako nakapag-video kanina. So, nakaalis na kami dun sa Danang. Then, andito na kami ngayon sa Ho Chi Minh International Airport.
I mean domestic airport basically. And ayan. Ito na po. Papakita ko sa inyo yung proseso later kung paano yung maleta. Hindi ko actually sure kung yung process ng maleta ay tulad ng process ng Manila to Ho Chi Minh to Danang natin. And kung gano'n din yung pabalik. Kasi merong nagtanong sa atin. And later, malinaw kung i-explain sa inyo. Huwag muna kayo guys aalis kasi i-explain ko sa inyo din yung mangyayari sa atin ngayon. Dahil, if ever po kung alam nyo, dito po kasi sa Vietnam, kapag kunyari ay dadaan kayo ng Ho Chi Minh, napakahaba po talaga ng pila. Like literally ang haba. Ang sitwasyon natin ngayon is 2 hours and something lang layover natin dito. So ilalagay ko dito sa screen yung exact time ng layover natin. So ngayon, napag-desisyon akong itry, subukan yung service na fast track service ng Ho Chi Minh International Airport. So ilalagay ko dito yung link para makita nyo kung okay ba siya. At makita ko din naman kung okay lang din. Kung ang mangyayari dun sa fast track na yun, meron sa ating susundo dito pa lang sa domestic airport arrivals area dito sa Ho Chi Minh. Then, a-assistant tayo sa immigration doon sa Ho Chi Minh International Airport naman. Ganyan. So, I'm so excited na i-try. And actually, medyo pricey siya, I think. But again, fast track service yun. Ilalagay ko yung price dito sa screen. So, nung nag-book po tayo sa Klook, may confirmation na nangyari. Then, may message tayo. Tapos, nung nag-message sa atin, sinabing gano'n na susunduin daw tayo kinabukasan. Kumbaga, day before tayo may message. Tapos ngayon, nasa baggage belt area na siya. So, tara, meet na natin. So, may staff po doon. Actually, hindi ko siya na-videohan. But, ayan, inilagay po yung transit sticker again. So, nasa what's up guys? Meet na natin. Excuse me, are you Trung? Oh, hello. Okay. Ivan, yeah. And do you have chicken bag? Our luggage will go straight to the Philippines. Ay, to Manila, I mean. Ayan, so guys, sinundo tayo ngayon. Siya po ang maghahatid sa atin sa mismo immigration and everything. Sana fast track service talaga. Sabihin kasi natin guys, ano to yung meron domestic. Yung meron domestic arrivals. So, merong option kung international to domestic yung magiging biyahe nyo. Tapos merong option din na domestic to international naman. Tayo domestic to international kasi domestic flight tayo ngayon to international yung flight naman natin going to Manila. Then meron ding isang service naman na international lang yung kapag dadating lang kayo. Like pagka-arrive nyo pa lang, may mag-aantay na sa inyo para hindi na kayo pipila sa immigration, ganyan. Tapos even kapag papunta kayo, pabalik kayo, yung lalabas naman na kayo ng Ho Chi Minh. Ngayon po, naglalakad tayo from domestic going sa international area. Ito yung hindi ko na ipakita noong una na may mga nagtatanong sa atin, which is, oo nga, hindi ko nga siya naipakita kasi nagmamadali po tayo that time. Okay guys, we're here na. Yan na, sa departure. So, para malinaw guys, tinanong ko kung sa airport ba siya nag-work or sa isang travel agency ganon. Sa airport po siya nag-work. Di ako nakapag-video kanina, pero alam nyo, effective yung fast track. Kasi diba sabi ko sa inyo, napaka-ikli lang nung layover time namin dito. At kung hindi namin in-avail yung fast track na yun, I'm sure nandun pa kami sa immigration part. Then after ng immigration part, dun sa security checks part is napakahaba pa. And alam nyo ba, kung gano'n lang kami katagal pumila po, dahil dun sa fast track na yun, 9 minutes lang in total. Immigration na, tapos security check. O diba? Super bilis. Kaya if ever, kung gusto nyo din na ganitong klaseng fast track experience, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, you can use my code PaulIvanClook para magkaroon kayo ng extra 5% discount. Okay? So, let's go na. Ang galing talaga. Kaya kung meron kayo guys extra budget at gusto nyo gawin yun, though mas advisable ko siya kapag for layover thing, ganyan. Dahil talagang mismong tako ng airport yung tutulong sa inyo. And ang galing. Kasi nung unang punta namin dito sa Ho Chi Minh, ganon. Second punta, ganon pa din. Third punta, ganon pa din. So, walang pagbabago guys. Pero ngayon, at least meron ng bago. Ito na yung gate natin. Galing aga natin dito. So, ito po, Manila VN 648. Then, ayan, may mga tao doon, nagche-check-in pa po. Then, yung time na alis natin is 0050. Hello guys! Ngayon, sa part na to, isasabihin ko sa inyo itinerary, yung budget natin, and of course, ang aking general tips para sa Danang.
Then, ngayon po gusto kong i-share sa inyo na if ever naghahanap kayo ng general tips sa mismong Vietnam as a whole, yung buong country is ilalagay ko dito yung screenshot ng vlog na panonoorin nyo. Diyan po in-explain ko naman na kung ano yung dapat nyo expect kapag pupunta kayo ng Vietnam. But now, mag-focus lang tayo sa Da Nang. Okay, so disclaimer, ito pong sasabihin ko sa inyong budget, pwede nyo pang mas mapamura. Mapamura in terms of kung kayo po ay magpipiso sale na airfare, ganyan, or maghahanap kayo ng mas murang hotel. Though parang for me mura na po itong hotel natin dito. So ngayon, magsimula na po muna tayo sa itinerary. And again, mayroon po akong binabasa dito para wala tayong makalimutan. Now, gusto kong i-share sa inyo na tayo po ay nagpunta sa Vietnam at ang travel dates natin doon is March 5 to March 12. Okay? And yung March 5 natin, ito, Manila to Da Nang to na may layover sa Saigon. And nung dumating tayo doon, nag-check-in lang tayo sa Balcona Hotel. Then, nag-explore na tayo ng city. Kasi guys, super dali talaga yung explore ng Da Nang. Okay? March 6, Da Nang City Exploration pa din. Last night motorbike tour. Dito yung in-avail natin na food and sightseeing night motorbike tour. Napakaganda guys nito. I-rate ko yun ng 10 out of 10. Gusto ko yung mga ganong klaseng tour. Aside from nakamotor ka na, meron ka pang pagkain, meron ka pang tour guide, natuto ka pa, nakapaglibot ka pa, lahat guys, andun na talaga. Kaya ako, I highly recommend that one. Tapos kinabukasan, nag-check out na tayo sa Balcona Hotel, then nag-check-in naman na tayo sa mismong Mercure, French Village Da Nang. And yun, habang andun tayo sa Bana Hills mismo na kung saan andun yung French Village, is may chance tayong explorein yung area. Kasi super, malaki yun guys. Kung day tour lang, for me, hindi nyo siya masusulit. Kung overnight, okay na. Okay? So, ang nangyari doon, ay in-explore lang natin after natin mag-check-in. Then, kinabukasan po ay March 8, ayun, Bana Hills Exploration lang. And maaga tayong gumising nito. Dahil nagpunta tayo doon sa Kamay. Nakita nyo yun, yung less crowded na vibe. Kasi 7 a.m. Actually, 5 a.m. pa lang gumising na kami noon. Tapos bandang 6 na pa, 7 o'clock, mga around 6:50. Andun na kami, nakalakad na kami doon para bumaba doon sa mismong Kamay na area. Okay? So, ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo, yung cable car po is kapag ka naka-check-in kayo ng Mercure, sa una lang kayo magbabayad, pero kapag kinabukasan, pupunta kayo sa mismong Golden Bridge or kung saan-saan pa man, is hindi na po kayo magbabayad. Like, okay na yon, kasama na dun yung mismong Bana Hills entrance, ganyan. Kinabukasan ay nag-check out na tayo sa Mercure kasi 2 nights lang tayo doon. And bumaba na tayo uli sa Da Nang. Ayan, so from malamig, naging mainit na naman. Then, March 9 yon. Tapos, March 10, Da Nang City Exploration again. Kasi sa Da Nang po, kaya puro ganito yung ginagawa namin na nag-explore lang sa Da Nang. Because, napakadami dong mga coffee shops, napakadami dong mga restaurants, ganyan, na pwede nyong subukan. And kung napansin nyo, mostly, ay yung mga sinasubukan natin, mga Vietnamese food, Vietnamese cuisine. Kasi aside from gusto ko talaga yung Vietnamese food, is guys, syempre, first time ni ate sa Vietnam, kaya pinasubo ko sa kanya lahat. And, okay naman siya. Kaya lang, hindi ganoon kadami yung options ng mga Vietnamese food na makikita sa Da Nang. Kasi ganun yun guys eh. Sa Saigon, iba yung mga klaseng food na meron doon. Sa Hanoi, iba yung klaseng food na mga meron doon. Sa Sapa, iba. Tapos sa Da Nang, iba. Okay? And mamaya sasabihin ko sa inyo yung food na dapat yung subukan kapag magpupunta kayo sa Da Nang. Kinabukasan, March 11. March 11 po, tayo po ay nag-Marble Mountain plus Hoi An Tour from Da Nang City. Yan mismo. And napakamura lang nito. And aside from that, super okay na din siya. Kaya lang, to be honest, gusto ko lang din i-share sa inyo. Ito pa pala yung jacket ko. So, to be honest, gusto ko lang i-share sa inyo na meron akong kahit pa paanong konting pagsisisi dito, kami ng ate ko. Dahil, sana pala, nagstay kami kahit at least 1 night sa Hoi An, ganyan, or 2 nights at least. Kaya lang kasi tight kasi schedule ni ate at schedule ko, ganyan. So, ito lang din yung okay. So, yun po, parang ako, mas may isasuggest ko sa inyo na mag-check-in kayo sa Hoi An kaysa mag-day tour. Pero kung wala sa option nyo ang mag-check-in sa Hoi An, day tour is the best option, okay? Tapos, kinabukasan noon, March 12, is, nag-explore pa tayo ng konti-konti nung morning, yung Lady Buddha, ganyan. In-explore din natin yung Greece-inspired, Santorini-inspired na resto. Then, kinagabihan, kinahapunan ay nagpunta na po tayo ng Da Nang Airport. Then, nagpunta tayo ng Saigon Airport or Ho Chi Minh or Tan Son Nhat International Airport. Then, after nun, ayun, umuwi na tayo sa Manila. Okay? Next!
Mga hotels. So guys, nakatatlong hotel tayo. Number 1 is Balcona Hotel, Danang. So nagstay tayo doon from March 5 to 7. Ang price po nun ay 7,306 pesos. Then, nakalagay na rin dyan sa screen kung ano yung price per night. Tapos, yung pangalawang hotel naman natin is Mercure French Village, Danang. March 7 to March 9 tayo doon. At ang presyo naman nun is 10,677 pesos. Tapos, yung next na hotel natin is Lantana Boutique Hotel and Apartments. Tapos, nag-check-in tayo dyan ng March 9 to 12. Then, ang total price po nun is 7,378 pesos. Alam nyo, lahat ng mga hotel options natin ngayon, lahat ng tinuluyan natin, wala po akong pinagsisisihan. Like, literally, wala talaga. Balcona Hotel, ang gusto ko sa kanya, beachfront mismo. Kitang-kita yung Mickey Beach. Kaya, super sulit niya. Yung waves, makikita nyo doon. Lady Buddha, makikita nyo doon sa view. Ganyan. Super ganda. Kahit one night, mag-check-in kayo dyan, or 2 nights, or kahit buong stay nyo sa Danang, okay lang. Mercure French Village, Danang. Kami po, ang dahilan kung bakit kami nag-check-in doon para sa kamay, saka para ma-explore pa ng buo ang Bana Hills. Kasi, before nga, nasubukan ko na nga yung pag-day tour doon. Nung nag-cruise sa Resorts World Cruises, ayan. So, ilalagay ko din yung screenshot dito nung mismong cruise experience natin. Kaya, yun, ang ginawa natin, nag-check-in na tayo doon sa Mercure. Kasi yun po yung hotel na maganda sa Bana Hills mismo. And if ever kung ganun ang gusto nyo, kung walang tao sa kamay, na makapag-picture kayo, tapos ay ma-explore nyo mabuti Bana Hills, ang pag-check-in sa Mercure ay isa sa mga options na the best. Okay? So, nasabi ko ba yung price? Ang price po is 10,677 pesos, okay? So, next, ang last hotel natin, ang Lantana Boutique Hotel and Apartments. And alam nyo, so far, napakaganda po nitong hotel natin na to. Or should I say, apartment na to. Dahil, guys, napakalaki niya at napakamura lang. Diba? Napakamura lang nating nakuha yung mismong hotel na to, okay? And yung pinaka-presyo niya is 7,378 pesos. But, gusto ko lang i-share sa inyo na meron kasi tayong mga discount codes na ginamit. Meron tayong mga Klook credits na parang cash, alam niyo yun? So, napababa siya, tapos naging 2,300 na lang, pinakamababa, ganyang level. 2,300 per night or 2,300 something, ganyan. And, if ever kung mag-check po kayo online, itong hotel natin na to, itong apartment natin na to, like yung mismong 2-bedroom na apartment, makukuha nyo po yun. Kahit i-check nyo sa mga iba't ibang booking platforms for as low as 2,300 pesos. Okay? 2,300 lang guys. Ganun kalaki, ganun kalawak. Kaya, yun. Tuwang-tuwa talaga ako doon sa apartment na yun. Okay? So, in total, magkano ang binayaran natin sa mismong mga accommodation natin? 25,361. Ah, diba? Parang for me, parang okay na siya. Dalawa pa kami dito. Next, ang ating flight na ginawa. Vietnam Airlines po lahat. So, Manila, Ho Chi Minh, Danang to. So, may layover. And sasabihin niyo sa akin, Ivan, bakit ka pa nag-layover? Ganyan. Bakit hindi mo nalang kinuha yung direct na flight sa Cebu Pacific or Jet Air from Manila going to Danang? Kasi guys, ang mahal. Kasi hindi seat sale tong pagbubuk namin. And aside from that, yung date namin, na ito lang talaga yung date, ay yun lang yung option namin. Kaya nag-check ako, pinagkumpara ko lahat. Mas mura pa sa Vietnam Airlines kumpara sa Cebu Pacific that time. And aside from that, sa Vietnam Airlines, hindi na kayo magbabayad ng tax. So, isipin nyo, yung presyo na to, nasasabihin ko sa inyo, i-minus nyo na yung tax doon. I mean, isama nyo na yung tax doon, then sa extra expenses nyo, i-minus nyo na kasi no need na magbayad ng tax. Okay? So, ito po, ang flights natin ay 4. So, ilalagay ko dito, Vietnam Airlines VN649, yung una nating flight. March 5 yun nangyari. Then, yung pangalawang flight natin that day is VN122. And, yung huli naman na flight natin is yung Vietnam Airlines na VN143, Danang to Ho Chi Minh yan. Tapos, from Ho Chi Minh to Danang, VN648. March 11 to 12 yan kasi gabi, kinabukasan. Okay? So, ang flights po, ang total na binayaran namin dito sa Vietnam Airlines is 30,676 pesos. So, kung i-divide nyo into 15,338 pesos. Yun naman ang halaga niya. Okay? So, for me, parang i-minus nyo dyan sa 15,338 pesos per person yung travel tax. So, mura pa rin siya kung tutuusin kasi hindi naman seat sale namin itong nabili. Diba? Then, next, tara na po sa tours. Sa tours, tayo po ay nag-Marble Mountain and Hoi An Tour. Dito po, ang mura lang niya, 2,770 pesos. 2 packs na yan. Lahat ng sinasabi ko, 2 packs na. Next, Food and Sightseeing Night Motorbike Tour, 5,284 pesos. 2 packs na ulit. Tapos, Vietnam eSIM, 793 pesos.
So, yan po. Ako po ang nag-avail. Tapos, hina-hotspot ko na lang yung ate ko. So, parang 2 packs na rin yan. Then, ang fast transit service sa Ho Chi Minh International Airport or Tan Son Nhat International Airport is 4,782 pesos. So, yan po. And kung tatanungin nyo sa akin, Ivan, bakit ka pa nag-fast track? Bakit ka pa kailangan mag-fast transit service? Hindi ka ba makapag-intay ganyan? Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, if ever kung nakapunta na kayo sa Saigon International Airport, alam kong magigets nyo ang ibig kong sabihin because pakahaba po talaga ng pila sa immigration ng Tan Son Nhat International Airport. Like, ilang beses na tayo nagpunta ng Saigon. Yung first nating solo travel sa Saigon siya, yung kasama natin yung mother ko is sa Saigon din siya. Nung kasama ko yung TikTok, sa Saigon din yon. Tapos ngayon, guys, ang haba talaga. Makikita nyo, hindi ganong umiikli po. Then, ang nangyari, from domestic yon to international yung pangyari sa amin doon. And, kailangan namin makapunta doon sa mismong boarding time. And, ang layover period na time is parang 2 hours something lang, ganyan. So, super tight. Paano kapag super haba, ganyan, umabot kami sa immigration tapos security check ng 3 hours? O, edi may iwan kami ng flight. So, yun, the best na option to, lalo na kung meron kayong layover na super tight or may po ang pasensya nyo, pwede to kasi super bilis. Like, wala pang 10 minutes, guys, nakalagpas na tayo ng immigration and security check area. Diba? So, sulit na rin siya. So, in total, ang binayaran natin sa tours tapos sa mga extra service na yan is 13,629 pesos. Okay na siya. Kasi good for 2 packs naman yan. Tapos sa gastos, guys, ito, isipin nyo pocket money to lahat to. Grab, pagkain sa airport, pagkain sa mismong Bana Hills na i-expect nyo na mahal. Pero guys, 11,722 pesos lang po ang nagastos namin. Like, lahat na yan, all in all. Sa mga mamahaling cafe, sa mga mamahaling restaurant na iba namin kinakainan. Pero, kaya ko sinasabi sa inyong mamahalin kasi ang mura lang niya. Isipin nyo guys, 11,722 divide 2. So guys, ang pocket money namin ng ate ko, each 5,861 pesos. Sa mga daily namin kinakain yan. Kasi syempre naghahati kami. So guys, ang mura sa Vietnam, like literally. Kaya lang nagmumukhang mahal tong mga sinasabi ko. Kasi parang ako din mismo, ay ba't parang ang mahal niya? Kasi hindi tayo piso sale. Usually kasi piso sale tayo, ganyan, di ba? Tapos yung hotel natin, madaming lipat. Tapos, mahal pa yung Mercury ng medyo. Next, extra. So, ang extra na binayaran natin is Bana Hills Cable Car na round trip na dun tayo nagbayad mismo. So, 2,992 pesos po yan. And yun. Kailangan doon talaga kayo magbayad kasi iba yung cable car line kapag ka magme-Mercure kayo, okay? So, ngayon in total, Ivan, magkano ang nabayaran mo sa Danang Vietnam trip na yan? Yung total price na binayaran yung dalawa ng ate mo at yung total price ng per person lang. Hotels, 25,361 pesos. Flights is 30,676 pesos. Tours is 13,629 pesos. Gastos, o yung kumalta sa GCash natin is 11,722 pesos at extra 2,992 pesos with a total price of 84,380 pesos. So, Ivan, total yan kayong dalawa. Pagka i-divide, 42,190 pesos per person. O, diba? Nakapag Vietnam na kayo, maganda pa yung hotel kahit papano. Aside from that, almost a week kayo doon. Tapos ito ang nagastos, 'di ba? Ang mura lang niya, guys, lalo na kung ang airline natin is LCC or low cost carrier which is Sempak. Kaya super okay siya for me, okay? Now, gusto ko na guys sabihin sa inyo yung general tips. Ang general tips na maibibigay ko sa inyo is are kasi madami to. So, may 10 dito akong inihanda. Number 1, general tips sa Danang to ha. Danang lang po itong sasabihin ko sa inyo. Don't skip Mi Quang and Ban Xiao. So, Mi Quang yung turmeric noodles nila na sikat sa Danang. Tapos yung Ban Xiao is yung pancake. Kinain natin to actually doon sa sightseeing and food tour na naka-motorbike. Kaya if ever, doon pa lang matitikman nyo na to. And number 2, visit the Dragon Bridge during weekends. Bakit ko sinabing isakto yung weekends? Para merong bumubugang apoy, tapos bumubugang tubig. Diba? Extra lang yun. Extra ganap lang. 3, mostly cashless pero bring cash pa din. So, bakit ko sinabing cashless? Ito pong mga sinasabi ko nito, pang cafes lang to, nag-a-apply, saka pang restaurants. Na ito talagang restaurant, hindi yung mga small business ha. So, yun, tumatanggap po sila. Yung cashless na yan, nagiging applicable din sa GCash, ganyan. So, okay po. Next, use Grab for transportation. Kasi guys, makakaikot kayo all around the Danang. Kahit Grab lang ang gamit nyo. So, sa sitwasyon namin, dalawa kasi kami ng ate ko. So, nagka-car kami. Pero kung gusto nyo mas makamura, pwedeng Grab bike na lang yung sakyan nyo. So, magkano ang base fare, Ivan, yan sa Grab sa Taiwan tuloy. Sa Vietnam, 70 pesos po.
car yun hindi ko na-check, sorry, yung part ng motorbike. Pero sa car, kahit malapit yan, kahit malayo yan, 70 pesos ang katumbas. Noong tayo po ay nag-check. At itong rate na to ay sa GCash. Okay? Tip number 5, visit Hoi An. Dahil ito po ay 40 to 45 minutes away lang sa mismong Danang City Center. And mag-check-in kayo kung gusto nyo ng mas relax na vibe. Diba? Yun po yun. Napaka-okay sa Hoi An. At yun yung sinasabi ko sa inyong pagsisisi namin na hindi kami nakapag-check-in doon at least one night. Number 6, be careful sa pagsiswimming sa Mickey Beach dahil super lakas ng alon. Like literally guys, nakita nyo naman sa mga previous vlogs, super lakas talaga ng alon. At ako po, personally, hindi ako magsiswimming doon. Okay na ako sa, winawatch ko na lang yung waves. Kasi ang lakas. Ang lakas. Super. Hindi siya tulad ng Boracay na parang kalmado lang. Doon malakas po. Number 7, hindi malamig sa Danang. But if pupunta kayo ng Bana Hills, bring a light jacket. Kasi malamig doon. Like Baguio feels, Tagaytay feels, ganun po. Number 8, super dali lang i-explore ng Danang kahit maliit lang ito. You can visit Danang and even Hoi An na kahit 5 days lang kayo mag-i-stay. 4 days, I think masyado siyang mabilis Mabilisan pagka 4 days Pero 5 days, okay na yon. Like, sakto na yon. Kami kasi, mahabang days kami kasi para relax lang, ganyan. Talagang para ma-enjoy din. Pero kayo po, pwede po kayong kung medyo konti lang yung time na available para makapag-travel kayo, enough na yung 5 days. Tip number 9, if you want a less crowded Golden Bridge na sitwasyon, mag-check-in kayo sa Mercure French Village, which is yung ginawa natin. Or kung ayaw nyo mag-check-in doon, pumunta kayo ng maaga. 8 o'clock pa lang dapat nandun na kayo sa entrance ng cable car. And makakapunta kayo doon sa mismong cable car area na yon. Kahit hindi kayo naka-day tour, kahit sa Grab lang, kayang-kaya. Kapag ka-car po, 800 po yun. Danang City Center going there. Yun yung binayaran namin So, ganun din ang expect nyo babayaran nyo. So, anong time doon? Ay ba naman i-reco mo? Kami kasi 6 to 7 kami nagpunta. Ganun kasi naka-check-in kami sa Mercure. But kung hindi po kayo mag-check-in, 8 a.m. okay. 8 a.m. okay yun. Now, last but not the least, for pasalubong, Ivan, saan okay bumili? Okay pong bumili sa supermarket, Han Market, and Sontra Night Market or yung Danang Night Market. So, kung mabibiliin ka ng isa, saan ka bibili doon? Actually guys, kasi tinur ko kayo sa supermarket, tinur ko kayo sa Han Market, at tinur ko din kayo sa Sontra. Medyo nalilito na ako, titignan ko yung computation nila isa-isa, pero I think mas makakamura kayo sa supermarket tapos sa Sontra Night Market. Diba? Or check nyo na lang din guys. Kung ano yung mas tingin nyo mas makakamura. Baka mamaya mahal lang yung napagtanungan kung tindahan, ganyan. O diba? So yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo. At thank you guys for watching sa napakagandang Danang na experience natin. And again, salamat mo sa suporta at supportahan nyo pa ako sa mga susunod kong vlog. O diba namawali ako? Taiwan ako ng Taiwan kasi ngayon po, andito po tayo ngayon sa Taiwan. Ito po ang susunod nating travel series. Again guys, thank you guys so much. Ayun ayun yung si Mending. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!